Good morning mga ka-super kasari, katindera, kanegosyo. So time check natin is 5:49 a.m. Another morning, another day, another benta sa ating mga ka-super kasari, kanegosyo. September 26, 2024, Christmas is coming. Gastos is coming. So nag-alarm ako ng 4:25 a.m. para nga ako yung makaligo. Dahil kahapon talagang hindi na naman ako nakaligo dahil nga naglaba tayo. Ayan, so natapos tayo before lunch, kaya lang syempre pagod tayo, tuloy-tuloy yung ating mga gawain after lunch, luto, linis, o diba? Nakakapagod maging nanay. So nakapagbukas ako ng tindahan imbes na 4:30 a.m. 4:58 a.m. na kasi nga syempre naligo pa tayo. So halos isang oras pa lang nakakalipas na tayo nakaligo pero yung buhok natin patuyo na agad-agad. Ang sarap naman sa pakiramdam talaga kapag nakakaligo tayo. Talagang feeling fresh, feeling tanggal lahat ng pagod natin at stress. Thank you ng marami sa Panginoon dahil sa kabila ng matumal at hindi naman talaga kalakasan ng aking tindahan. Unexpected talaga na ilang araw na ako na sobra sa kota. Kasi nga minsan sabi ko sa sarili ko bakit ganon. Pag ako nag-inventory sa gabi, sabi ko ang tumal naman hindi naman kalakasan pero bakit sabi ko sa sarili ko nakakasobra pa rin ako sa kota. Kaya minsan para akong maiiyak na hindi ko alam. Kasi nga siguro, sabi ko nga nung isang araw sa anak ko, siguro yung si Lord na ang nagpo-provide. Parang si Lord na ang naglalagay ng benta doon sa aking lagayan ng benta. Kasi nga sabi ko, bakit ganon? Hindi naman malakas ang benta kahapon. Ang tumal naman, sabi ko. Pero bakit yung benta ko ganito, ganyan? So, sobra ako sa kota. Siguro sabi ko, nakikita ni Lord yung mga hirap ko at inaihin ko sa buhay. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. Dahil hindi pa rin niya ako pinababayaan sa kabila lahat ng aking mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang aga natin magdrama, ang aga kong naiiyak. Kasi hindi biro ang maging single mom. Ang hirap. Marahil karamihan ay nakikita lang tayo sa social media na happy, na masaya, na akala mo yung mga walang iniisip na problema, akala mo yung mga walang pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Lahat tayo ay may pagsubok sa buhay. Hindi pwedeng wala. Walang taong mabubuhay dito sa mundo na walang pagsubok na ibibigay ang Panginoon sa atin. Ang importante, ano man ang dumating na problema sa atin, ano man ang pagsubok na ibigay sa atin ng Panginoon, piliin pa rin natin maging mabuti. Maging mabuti sa pamilya, maging mabuti kahit kanino sa kapwa-tao. Ano man ang gawin sa atin ng kapwa natin, huwag pa rin tayong mag-isip ng masama para sa kanila. Dahil lahat ng mga ginagawa nating kabutihan sa kapwa at pinapakita natin kabutihan sa kapwa, lahat ng yan ay nakikita ni bro. Kaya siya na ang bahala sa mga yan. Sabi nga nila, kapag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Ibabato ko sa kanila itong mga tinapay sa likuran ko. Kaya ano man gawin sa atin o sabihin ng masama para sa atin ng mga tao, ng ibang tao, pagdasal na lang natin yan, ipagpasa Diyos na lang natin lahat yan. Basta ang gawin natin, intindihin natin yung sarili natin buhay. Imarites ka man ng ibang tao, siraan ka man ng ibang tao. Ang mahalaga ang Panginoon ay alam niyang gumagawa ka ng tama. Basta ang gawin natin sa buhay, magsikap, magsipag, at magtiyaga. Dahil lahat yan, God will provide. Alam niyo minsan, ang buhay ng tao, nagiging malapit lang tayo sa Diyos kadalasan dahil sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Aminin man natin yan o hindi. Totoo yan. Kasi nangyayari din yun minsan sa akin. Kadalasan nakakalimot ako sa Kanya sa sobrang busy ko sa buhay. Dahil bilang nanay at bilang single mom ng aking mga anak, puro lang pagkakakitaan ang aking iniisip. Kaya ako minsan, may mga time na
nakakalimot din tayong tumawag sa Kanya. Nakakalimot tayong magpasalamat. Sa gabi, sa sobrang pagod, hindi na tayo makatawag sa Kanya. Kaya siguro kung minsan, binibigyan niya tayo ng mga pagsubok sa buhay para maalala natin siyang kausapin. Walang taong perpekto dito sa mundo. Dahil ako man ay madalas nakakagawa ng mali. Basta ang mahalaga, walang masama na magsisi tayo at humingi ng tawad sa mga taong nagawan natin ng kamalian at kasalanan. Ang mahalaga din sa lahat ng mga nagagawa nating kamalian sa buhay, dun tayo natututo. Kaya sa susunod ay hindi na natin ito gagawin at uulitin kasi nagkamali na tayo. Ang pagkakamali ay minsan lang at paghingi ng sorry ay isang beses lang. Ibig sabihin kapag nagsorry ka sa isang tao ay huwag mo na itong uulitin. Minsan lang tayong mabuhay dito sa mundo. Kaya kapag nawala na tayo, magiging alaala na lang tayo sa mga mahal natin din sa buhay at sa ibang tao. Napakasarap mabuhay, lalo na kung wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Mawala ka man sa mundo, ipagmamalaki ka ng mga taong pinakitaan mo ng kabutihan. At least wala silang masasabi na bad sa'yo. Lahat ay good comments, di ba? At nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga pinagdaanan ko na mga mali sa buhay. Dahil doon ay sobrang natuto na ako sa buhay. Wala ako ngayon sa kinalalagyan ko ngayon sa buhay kung hindi ako natuto. Kaya thank you Lord din sa kabila ng lahat ng mga pagsubok mong binigay sa akin. Maraming salamat. Dahil kung hindi dahil sa mga yun, ay hindi ako natuto sa buhay. Kung hindi dahil sa mga yun, ay hindi ko kinayang buhayin at palakihin ang aking mga anak. Basta ang masasabi ko lang, hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat para makapagtapos ng pag-aaral ang aking mga anak at matupad lahat ng mga pangarap nila na hindi ko natupad noong ako ay nakapag-asawa nga ng maaga. Bilang magulang, wala tayong nanaisin na masama para sa mga anak. Lahat ng ginagawa natin para sa kanila ay para sa ikakaganda ng buhay nila. Kasi bilang magulang, gusto natin bago man lang tayo mawala sa mundo ay nasa mabuting kalagayan ng ating mga anak. So, hayon mga ka-super kasari, kanegosyo, hanggang dito na lang ating vlog at masyado na tayo nagiging madrama. Thank you for watching and more benta po sa ating lahat. More customer to come. Bye-bye!